Hello, hello, hello everyone! Andito na naman at nakikita nyo ang aking mahiwagang teacup. Ibig sabihin, simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at syempre para kahit sa hindi pa rin seniors. But anyway, sabayan nyo ako sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Ay nako, sarap talaga. Ang sarap na tayo ay nabibigyan ng guidance, masarap na tayo ay na-affirm, masarap na tayo ay na-encourage, at masarap na tayo ay sama-sama together. Kasi kaya tayo nakakaranas ng mga loneliness, ng mga fears, at ng kung ano-ano pa ay kasi pag tayo ay nagsasarili, pag tayo ay nag-iisa. Okay lang naman yon. Pero let us be open to one another. Kaya nga alam ninyo, sa ating pagpapatuloy dito sa ating serye, The Gift of Self-Care, naintindihan na natin so far na ang self-care ay hindi parehas ng self-indulgence. Nare-realize natin na there is really a need to take care of ourselves. Simply because, paano ka nga naman makapag-aalaga ng iba kung ikaw mismo dilapidated? Paano ka nga naman makapagbibigay ng joy sa iba kung ikaw wala kang joy sa sarili mo? Kaya nga madali naman nating maiisip that you cannot give what you do not have. Ang kaya lang natin ibigay ay kung ano ang meron tayo. So lolos and lolas, titos and titas, it's about time that we decide ano ba ang pupunuin natin sa ating sarili. At kung ano ang meron tayo, yun ang kaya nating umapaw, mag-overflow patungo sa lahat ng tao na ating makakadaop palad. Meron akong isang quotation, no? Ang sabi dito, kilala to no? Kaya lang imported, hindi Pinoy. Ang sabi niya, si Maya Angelou o Maya Angelou. Sabi niya, as you grow older, you will discover that you have two hands. One for helping yourself, the other for helping others. Ang ganda nun, ha? Dalawang kamay. One for helping yourself, the other for helping others. Siyempre naman, idiomatic expression nito. Talaga naman pag gumalaw ang mga kamay natin, partner yan, hindi ba? Pero napakagandang paalaala lang na hindi naman pwedeng extend lang tayo ng extend. Reach out tayo ng reach out sa iba. Mahalaga din naman mag-reach in din tayo sa ating sarili. Kaya nga yun ho ang purpose kung bakit every Monday, yan ang ating naging talakayan kasama si Dr. Lenny Gajana. So by now, no, hindi naman natin makaklaim na experts na tayo. But at least, journeying with her, ang dami nating realizations at madalas ay opener pa nga na matatawag. Ngayon, meron din ho na isang apostol o isang alagad ng ating Panginoong Jesus na masasabi nating expert on giving self-care. Hindi lang naman self-care para sa sarili, kundi para rin naman sa iba. Siya ay walang iba kung hindi si Saint Luke the Apostle. Siya ay patron ng mga physicians at ng mga surgeons. Meron ngang isang kasabihan no, sa salita ng Diyos, physician, heal thyself. Kasi ang hirap naman gamutin yung sarili kung tutuusin, di ba? Pero tandaan ninyo, si Saint Luke, dahil siya nga ay patron ng mga surgeons at mga physicians, ibig sabihin, nandun siya at nakahilera doon sa healing ministry. Doon siya nakahilera sa pagpapahilom, sa pagpapagaan ng dalahin ng ating kapwa. Kaya siya rin ho yung nagsulat, kung maaalala niyo isang Bible passage na napakahirap daw makapasok sa kaharian ng langit. It is as difficult as passing through the eye of the needle. O, natandaan niyo yon? Kaya eye of the needle, hindi kasi Taylor, si Saint Luke. Kaya nga needle, eye of the needle, kasi yun ang ginagamit niya pan-suture ng mga pasyente. So, ganun yung imagery niya na napakahirap, napaka-delicate, no? Hindi lang dahil napakaliit ng butas na yon, kung hindi, nakasalalay doon, matter of life and death. Kaya nga ngayon na tayo'y humihinga pa, namnamin natin yung grasya ng Diyos na siya yung una na nag-aalaga sa atin. And knowing that, kung ang Diyos ang nakapag-aalaga sa ating lahat, sino naman tayo para hindi alagaan ang isa't isa?
Hindi ba? Kaya you are precious in the eyes of God. Kaya magpapatuloy tayo at sana lahat ng natututunan natin, ina-apply na ho natin. Hindi lang ito sa pangkaisipan, kung hindi nagsusumikap nga si Doktora na ipaliwanag sa atin kung paano natin ma-enjoy ang gift of self-care. So, Doktora, ang ganda na ng ating mga pinag-uusapan at ang mga lolos and lolas natin ay very much interested. Mahirap na madali. Mahirap kasi ang una mong pinapapalitan is the mindset eh. Opo. Kasi hanggat hindi yun tanggalin, dahil nga sabi mo, ang misconception, mas gusto yung nagtitiis, yung sense of sacrifice, yung parang hindi ba nagiging fruitful o hindi productive pag wala yung tiis effect. Pero di ba maganda rin namang maunawaan ng lolos and lolas na nakapagtanim ka na. So, hindi masama na matikman mo rin yung bunga. Yes. At hindi ka nagiging masamang tao kung iniisip mo rin ang iyong sarili. Alam niyo, ang tatay ko kasi ay baby boomer. So, anak siya ng survivors ng World War II. So, meron siyang, okay na yan. Okay na sa akin yan. Wag na. Tapos, sinasabihan ko siya, you don't settle for less. Oo, bakit ka nagtitiis? Sinasabi ko sa kanya, anak ka ng Diyos. Ginaganon ko siya, ayaw na yung Lord na nagtitiis. And our God is a generous God. Yes, sabi ko, bakit mo? Sabi niya, anak ka ng Diyos, baka nakakalimutan mo, you deserve the best. Yan. Alam niyo po, yung sinabi ko, madali pa ho yan eh. Ito ho yung pinakamahirap, yung emotional. Kasama ho sa emotional ang pagpapatawad. Wow, naku, emotional self-care. So, sino una mong patatawarin? Ang sarili mo sa mga bagay na ginawa mo at sa mga bagay na hindi mo nagawa. So, Doktora, yung pagpapatawad nga talaga, sa iba pa nga lang hirap na magpatawad. Yung sarili pala dapat din patawarin. At dapat ho, meron kang pagtanggap, acceptance, na ito na yung realidad ko eh. Kailangan tanggapin ko ito. Hindi naman ako nandito nang wala lang. Okay? Kailangan po kasi, if ino-focus natin ang ating pong mga isip at ang ating sarili, ang ating damdamin sa mga positibo. Para po, kaya hindi ka nakakatulog, kaya ka nagkakasakit. Tandaan po natin, ang mga sakit po ay bunga ng stress at labis-labis na pag-iisip. So kung okay, tinatanggap ko na ako'y nagkamali, okay, tinatanggap ko na ako'y magpagkukulang, okay, tinatanggap ko ito at hinihingi ko ng tawad at itinataas ko lahat sa Panginoon. Tipo ba? Siguro pag ganun, ang sarap na ng tulog mo kinagabihan. Kailangan po natin ganun kasi hindi po natin maidadala sa kabutihan ng ating sarili kung may mga baggages tayo. Imagine, ang dala-dala mo na sa edad mong ito, yung hinanakit at galit na several decades ago. Parang, maawa ka naman sa sarili mo. Ang inaalagaan yung hurt. Opo. Hindi yung sarili. Yes. Tandaan po ninyo, suffering is brought by being attached to the pain. Masyado mo nang minahal yung nasaktan ako, sinaktan niya ako, ganyan. Parang palayain mo yung sarili mo. Isa po yan sa emotional self-care na dapat isipin po ng mga elderly natin. Halimbawa, ikaw ay nasa community, you can talk to your leaders na alam niyo po, or you can talk to your parish priest, you can talk to a counselor na parang these people will not think less of you, will understand you. Kung wala mo silang masabi tungkol sa pinagdaanan mo, maaari ka nalang isama sa pagdarasal. Doktora, incidentally, nandyan sa screen, nakikita ng lolos and lolas natin yung numbers where they can get in touch with counselors or advisors sa ating Hope Line. So, pwede din nilang tawagan yan. So, ang lolo and lola, pagka sad, pwede rin tumawag sa Hope Line, ano? Ay, opo. So, hindi lang naman pang ano yan, yung mga may problema sa suicidal tendencies, diba? Yung mga anxious lang. Yung mga ganyan, ang sekreto lang pala ay hindi kayang tanggapin ang sarili, di ba? Pwedeng tumawag sa Hope Line. Yes, kasi po yung pag ikaw ay isang taong may pagtanggap sa sarili at dinidetach mo na ang sarili mo sa pain,
you're giving yourself a space, more space to be happy. So pag napatawad mo na ang sarili mo, parang hello world, hello happiness, diba? Eto ako. Diba? Ganun ba? Kailangan ganun eh. Pag-isip mo, new person ka. Parang, and we do not know what will happen to us the following day. So pag iniisip mo pa lang kasi yung ayaw mo magpatawad, di ba? Kanina nga mini-mention dun sa Bible na parang you're passing through the eye of the needle kasi ang hirap-hirap talaga. Pero once you decide, it's a decision, di ba? It's not an emotion. To forgive is a decision. Kasi kung iintayin mo yung pakiramdam na okay na ako, kaya ko na magpatawad, it might not come. Yes, it's a decision and it's a grace that we ask from God. So, Doktor, baka makakatulong din for the Catholics, di ba? Kasi yung isang way natin is the sacrament of reconciliation. Siyempre, alam natin yon, spiritually speaking, sa religion ng Catholicism, yun yung way natin of reconciling not only with ourselves, but with God as well. So, it has something to do with self-care, right? Yes po. Kasi parte rin po ng self-care ang spiritual. May spiritual self-care. Halimbawa, may pa-life and spirit seminar, attend ka dyan. Merong pa-retreat, attend ka dyan. And then you can do guided reflection, magpatugtog ka ng music, tapos mag-breathe in exercise ka, habang kinakalma mo yung sarili mo. Alam niyo po, meron pong nagturo sa akin, I'm practicing the belly breathing, yung nagbe-breathe in ako, breathe out, bago ako matulog. Tapos may nagturo po sa akin, ang sabi niya, when you breathe in positivity, you breathe in God, you breathe in joy, and breathe out negativities. Tapos habang naggaganyan ka, you acknowledge the presence of the Holy Spirit. Sabihin mo na habang naghumihinga ka, dadamdamin mo na Holy Spirit, I know you're inside. I need not understand, but I know you're inside. Allow me to feel you. Alam mo, Doktora, meron po akong experience dyan. Kung maibahagi ko, ang asawa ko po ay stroke survivor. Apo. 2013. 2012, I lost my mom, October, 9 months after siya naman. So yung year ng 2012, year of faith yun eh. Sa amin, year of test of faith namin yan. Had not for the community, our community, it's always beneficial to have spiritual siblings. Ang aking mga kapatid sa feast, yan. Sila po ang umagapay. Alam niyo po, ang tatay ko, nung namatay ang nanay ko, halos nawala ng purpose. The brothers and yung mga kasama nila sa couples, nakaschedule yan. Kasi papasok kami. May kasama siya sa umaga, may dalang pagkain, may kasama siya sa tanghali. So hindi siya pwedeng hindi lalabas ng bahay. Kasi that's the beauty of having spiritual siblings and having a community. So ang asawa ko po noon, 2013, 9 months after my mom died, siya naman. So, parang sabi namin, ano to, bottomless pit ba to? Ng trials and trials. Parang Andy trials. Andy trials. Tapos po, nagkasakit din ako after 3 years because I was taking care of him, I'm taking care of our resources, I have children to bring to school, ganyan. So 3 years after I had my myoma, it's so huge, I was really bleeding. Tapos sabi ng OB-GYN ko, we have to take it out. Otherwise, maghanap ka na ng ibang... So you have to undergo the knife, ika nga. Yes po. Kaya ang kinakatakutan ng lolos and lolas, pag ganyan naririnig na, di ba, upon consultation na, ito na yung verdict. Sabi nilang ganun, sabi ni Doktora, pababa yung dugo mo pag hindi ka pa pa-opera, humanap ka na ng iba, hindi matigas ang ulo mo. So, hindi naman matigas ang ulo ko. Tara na schedule na tayo. So, they remove all my reproductive organs. So, that was August. October, I went back to work. Tapos, pag uwi ko, masakit. Ba't masakit? Parang dapat wala nang masakit. Kasi tapos, natanggal na eh. Then I did the breathing exercise. And then I allowed, sabi ko, Holy Spirit, heal me. Tapos habang nagbe-breathing ako, I asked the Holy Spirit to heal me. Alam niyo, nagising ako
Kasi napaso ako. Ha, kung ganyan, ang init. Tapos sabi ko, what was that? Tapos naalala ko, the Holy Spirit comes in the form of fire. Fire. Kaya sabi ko, mga lolo't lola, kung nawawalan po tayo ng lakas ng loob, pinanghihinaan ng ating katatagan, at tayo po ay maraming inaalala, manalangin ho tayo at hilingin ang Holy Spirit na nasa ating puso, nasa loob, na maramdaman mo. Kasi ito po yung magpapropel. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas. So after dawn, every night po, I do that. So kung ano man ang pinagdaanan ko sa maghapon, I do the breathing exercise. I detox myself. I detox spiritually, emotionally. Kaya minsan nagkahiga lang akong ganyan. Tapos kakausapin ako ng asawa ko, nagdadasal ako. Huwag istorbo. Mga asawag to, istorbo kasi. Meron din po kaming na maganda ho namin naging practice. Merong mga apps ngayon, mga lolo't lola, na halimbawa ikaw gusto mong makinig ng novena. May apps po yan. So, sa cellphone mo, magdamag po kami niyan, magdamag. Minsan kung ano-anong teachings sa Catholic. So, nanonourish. Minsan nagigising ako, sino na ito nagsasalita? Ibang pari na ata pala ito. Ay, kanina nagdadasal ang mga madre. Ngayon, iba na. May mga ganyan po. So, you have the capacity to enrich your life. Okay? Do not deprive yourself with opportunities to be happier. Minsan sinasabi nila, ako po naniniwala that happiness is a choice. Pero not everyone, ito po sabi ng anak ko, Mommy, not everyone knows that they have the choice to be happy. Kaya ako po sinasabi po namin sa inyo, meron po kayong kakayahang maging masaya. Wag lang humanap ng wala, tignan kung anong meron. Maaring marami ho tayong dinasal, o hiniling na hindi ibinigay, pero meron naman hong naibigay na hindi natin hiniling. Tama po ba, Doktora? Tama. So let us praise the Lord. So imagine, Doktora, kung dalawa nga ang kamay natin, di ba yan nga ang biruan dalawa yung kamay, hindi lang para maglingkod sa kapwa. So ang sabi nga, yung isa makakatulong sa iba, pero kailangan yung isa maalagaan din ang sarili. Otherwise, what can you offer kung ubos na ubos ka na? Opo. You cannot offer from an empty cup. Yun po yung pinakamagandang tawag dito, representation ng self-care. Halimbawa po itong ating tea na very, very cute. Yes. Pwede ko po bang iuwi ito? Chos! Ito po, wala kang ma-offer sa akin kung walang laman to. Tama. Di po ba? Tama. So, kailangan I have to fill it up. Opo. At hindi ka rin naman pwedeng punong-puno. Di po ba? Kailangan maglalabas ka. And that's why, that's the beauty of sharing, witnessing life, and then with being, sabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, pa-shoutout naman, pa-shoutout ka dyan. Batiin mo nga naman. Daddy Dan, hello po, hello, mahal ko, yan. At mahalagang ma-acknowledge kasi sabi mo nga, survivor Opo. So, dun pa lang sa aspect na yun, winner na. So, we have become victorious already by the gift of God, by the grace of God. Alam niyo po, hanggang ngayon nagsiserve. Kasi kami kong pamilya ay nagsiserve. Parang dumating yung panahon na parang, bakit kaya tayo binigyan ni Lord ng ganito? Nagsiserve naman tayo. And sinabi lang namin, sino ba naman tayo para hindi, who are we not to be touched by the Lord? And along the time na pinagdanasan po natin yan, ang dami kong natutunan, ang naging mas mabuti hutong tayong tao. At bakit pa parang nangihina? Bakit hindi tayo nagiging resilient? Kasi po, nakafocus, ulitin ko ito, parang pangatlong sinasabi ko na, nakafocus po tayo sa negatibo, nakakalimutan tignan kung anong meron tayo. So, Doktora, is it safe to say now na you have nothing to fear? Kasi di ba puro mga hindi naman valid yung mga fears. Kasi lahat naman mamamatay. Kumbaga, di ba doon tayo nagsimula hindi mapagkatulog kasi baka mamamatay. Kailan ba, di ba? Pero di ba valid yun na i-confront mo. May mga bagay na beyond your control and only God
can have control over it. Oo. Kaya parang complete surrender lang. Tama po yung sinabi niyo na we cannot control it. That's something beyond and over you. Pero ang makokontrol mo, paano mo gagawing masaya ang buhay mo. Not at expense of the others. Alam niyo po, simulan niyo lang yung magdasal para sa ibang tao. Hindi niyo po ma-outdone ang Panginoon sa pagbabalik. Parang, dami ko nang pinagdasal. Parang nakalimutan ko na yung pinagdasal yung sarili ko. Pero habang nagdadasal ka sa iba, dinidinig ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Meron pong, sabi nga po ni Father Dave Concepcion, sabi niya, natatakot ang mga matatanda na mamatay. Sabi niya gano'n. Di ba siya may sakitin din. Sabi niya ganyan. Pag ikaw ay lumagpas ng 33, dapat you have lived long already. 33? 34? Kasi daw si Jesus 33 lang. Because your creator died at the age of 33. So bonus na yung meron ka. Opo. So parang ano ba ang ating hindi mabitawan? Okay, sabi nga ni Doktora kanina yung entering in the like a camel, di po ba yung entering sa eye of the needle. Eye of the needle. Sabi inexplain po yan sa akin ni Sir Rene. Sabi niya, alam mo ba kung bakit ganun? Kasi daw po pala yung parang yung eye of the needle na yan, isang parang kuweba yan na dinadaanan ng mga kamelyo. Na ang mga kamelyo ay yuyuko. So hindi sila makakadaan kung marami silang baggages. Parang ganun din po. Dapat po, wala ho tayong baggages. We came here, we were gifted with life and love. Sana po, pag kinuha ho tayo ng Panginoon, wala, life and love lang din po ang dala-dala natin. Wow, talaga naman. So, inspired na inspired ang bawat isa sa atin, pero extra challenge kasi yan, Dr. Lenny, no? Bakit extra challenge? Kasi hindi natin alam kailan yung time is up. Diba? We have the luxury of enjoying ourselves, but until when? Kaya yung pag-aalaga sa sarili, para mas maalagaan din natin, quality na yung ibigay natin sa mga remaining years natin. I think eye-opener din sa atin yung pandemya, Doktora, diba? Na fair and square, mayaman o mahirap, pwedeng mamatay dun sa COVID during that time, diba? Malakas o mahina, parehas. Imagine, during that time, mga doktor nga ang una na nag-suffer. Sila yung unang na-victimize kasi hindi pa natin alam we are not in control yet of the situation. So siguro parang challenge nga, no matter how beautiful your words are, pero kailan mo gagawin? Lolo and Lola, kailan mo gagawin? Hindi po magiging madali ito. I will be very honest. It will be a challenging task, lalo na po kung marami kang mga baggages, but you need to do small steps immediately. Immediately po. Kasi hanggang maging habit po, ano ba, paglalakad sa umaga, ang asawa ko po, naglalakad siya. My son is worried. Sabi niya, kasi ngayon work from, bumabalik na kami sa naiiwang mag-isa si daddy sa bahay. Bakit kaya siya laging lumalabas sa tuwing hapon? Sinasabi ko sa kanya, sa anak ko na, part ng routine ni daddy. So he goes around, goes to the church, and walk and go back. So, tapos ang kain niya, kailangan po talaga natin. Nag-e-ehersisyo ka, natutulog ka ng maaga, tapos, pag kasi po nakakatulog ho tayo, ito yung tatandaan ho natin na kapag ho nakakatulog ho kayo ng tama, ang ating pong utak nakakapagpahinga. So, pag nakapagpahinga siya, mas maaliwalas po ang kanyang flow of thinking. Pero for clarification, Doktora, yung sa pagtulog, may healthy hours, di ba? May healthy time for sleeping, and morning is not the right time to sleep. Ganun ba yun? Opo. Yung po kasing 10, dapat po tulog na ho kayo by 10 p.m. So, alam ko namang maagang matutulog ang mga lolo at lola natin. So, halimbawa, gumising ka ng alas 4. Ito yung sinasabi nila, di magwalis-walis ka na. Sa probinsya, di po ba? Ganun niya, mag-exercise ka na. O kaya, magbukas ka ng TV, magmisa ka na. Tama. Opo. So, halimbawa, ikaw naman may mga kaibigan ka sa lugar ninyo, bakit hindi kayo maglakad, mag-jogging, and sama-sama niyo sama-sama. Pwede po yun kasi talagang marami kayong istorya at alam niyo ho, gaano man kaliit ang tingin niyo sa sarili niyo, hindi ho yan dahilan. Kasi po,
ang ibang tao tinitignan ka bilang inspirasyon. At ito na ho siguro pwede niyong iwanang legacy sa mga anak ninyo. Maaring wala kang iiwanang yaman, pero yung pagmamahal sa buhay, pagpapahalaga sa kalusugan, isa hong papamamanan nyo sa inyong mga anak. Alam mo yung doktor, nabanggit nyo kanina, yung pag-iisip, most of the time, we are not what we think. Our thoughts are not ours. Minsan parang hindi ako yan, naiisip ko lang yan. But we have to remember that what we think affects what we feel, and what we feel affects what we do. Lagi pong may automatic negative thoughts na And what lumalag. we do affects who we are. Yes, opo. So kung lagi ka nagpapadala ng iniisip mo, halimbawa, I will teach you po a technique. Okay? Halimbawa, yung A, ito po yung activating event mo. Halimbawa, nakaramdam ka ng pagpapalpitate. Okay? Naramdaman mo yan. Kung nagpalpitate ako, naisip mo, baka may sakit ako sa puso. So dahil naiisip mo, nag-shoot up ngayon ang iyong BP. Okay? Tapos ang belief mo ay mamamatay ka na. Okay? Siya na nag-declare sa sarili niya. Opo, may sakit ka na, mamamatay ka na. So that's your belief na mamamatay na ako, paano na yung mga ganito, marami pa akong gustong gawin, etc., etc. Tapos yung letter C mo naman, that is the consequences. Okay, A, activating event, yun lang, simpleng palpitation lang ha. B, ang belief mo pag nagpapalpitate, tumataas ang siya, may sakit sa puso. C, okay, psychologically, ang dami mo nang inisip. Mamamaalam na ako. Parang may mga kilala ako dyan na sabi niyang ganun, tinerapy ko yung yung diyang parang matanda dyan pala, wala palang pamilya, inabando na pala ng pamilya niya. Siguro magiging ganun na rin ako kasi ganyan-ganyan niya, matanda na. Diba? Oo. So, yung letter C, yung consequence, iniisip mo na, paano na ako, yung ganyan. Tapos, ang isa pang consequence mo, behavioral, yung ano ka na, naging masungit ka na, nag-isolate ka na, okay? So, pwede mong, letter D, dispute ang iniisip mo. A, B, C, D. Okay? So, critical pala yung D. Opo. Kasi, i-dispute mo na siya. Opo. Sabi niya, teka, ano bang ginawa ko? Bakit ako nag-palpitate? Minom pala ako ng kape na napakatapang. Diba? Pag nasobrahan, nakatatlong cups na siya for a day. May kape po kasi na hindi ka, di ba, may kape ka na hindi naman, tawag dito, hindi ka hiyang. Tama. Nasobrahan pala ako ng lakad ngayon. Tapos kainitan ng panahon, lumabas ako. Makikita nyo, hindi naman automatic na nagpalpitate ako. Teka, kakalma nga ako, titingnan ko kung nagpapalpitate pa ako. Okay, ang sunod mo, di kumalma ka na, hindi ka na nagpalpitate. Letter E, you need to do something, okay? You are expected parang to do something to have a new results and belief. Halimbawa po, di magpapa-check up ako. Pa-check up ako, may health service, para malaman ko na wala talaga akong sakit. So hindi ka nag-stuck dun sa belief mo. You have the capacity. Parang everything is just playing in your mind na hindi na-address. Now, kung halimbawa talaga, naku, nagsushoot up po sasabihin naman ng mga nurses and doktor kasi po, normal na ho yan sa edad ninyo. Ayun. So, sense of relief yun. Pagka in-explain na sa'yo yun. Pero we have to allow the experts to explain that to us. Yes. Yung sarili mo lang, kausap mo yung sarili mo. Ito naramdaman ko. Ako na rin nag-diagnose. Tapos ako na rin na nagbigay ng gamot sa sarili ko. Yung mga self-medication, mga ganyan. At ikaw na rin na nagtaning sa buhay mo. Tama. Oo. Alam niyo po yung mga bagay, mga ganito, you don't have to go through this alone. That's very, very important. You don't have to go through this alone. Yung parang sabi mo, wala naman nang nagmamahal sa akin. Lalo na ho, yung mga nagbyudo at byuda, iba ho ang pagmamahal ng mga anak at iba rin ang pagmamahal ng asawa. Huwag niyong iisipin na
wala na, wala. I'm just alone, mga ganon. Don't choose to be alone kasi hindi po na tama, hindi nyo deserve na isipin yan. Kasi may mga unfair po sa mga anak ninyo, mga apo ninyo na nagmamahal sa inyo. You don't have to go through this alone. May mga tao po na kaya nga kailangan may support group ka, may community ka, at meron kang mga kaibigan na pwede mong, uy, alam mo, nung isang araw, namanhid yung kamay ko. Mga ganyan. Sabi naman ng, ano, ako rin nga eh. Di ba, ganyan? So, nakaka-relate. Oo. Nakaka-relate. Ibabad mo sa mainit na tubig na may asin, mga ganyan. Ba't hindi tayo magpa-blood test? Natatakot ako eh. Ay, tara, sama tayong dalawa. Blood test tayo. Ganyan. So, lolos and lolas, dapat nagpapalakasan kayo ng loob. Hindi yung nangihila kayo na, oo nga, nakakatakot. Tapos may kwentuhan pa silang ganito, yung isang ang dating nga wala namang nararamdaman nung nagpa-check up. Ayun, natuluyan tuloy. So, nakakadagdag pa ng tension. So, anyway, Doktora, very thankful kami together with the lolos and lolas na talagang in-educate mo kami at hindi lang yon na-enlighten mo even our souls and our spirit. So, very helpful talaga itong ating ginagawang the gift of self-care. So, meron pong sinasabi na an empty lantern provides no light. Self-care is the fuel that allows your light to shine brightly. So siguro for your parting words, Doktora, at sana muli ka naming maimbitahan some other time para sa lolos and lolas natin. But for your parting words, ano ba ang mga masasabi mo pa sa ating mga viewers and followers? There is life after retirement. You just have to find your niche. You have to go back to your core. You are created in the goodness and likeness of God. You have a gift. You're not over yet. Never think that you are over yet. And for you to do that, you need to do self-care. Maggumawa po ng mga activities na nagpapasaya sa inyo, na nag-spark ng joy, na nakakapagdagdag ng purpose ng inyong buhay, at kailangan pong intentional, at hindi po ito pinagpapasingtabi at hindi po ito idinidelay. Dapat ho, we take actions kasi po otherwise self-care will just be a theory. Self-care will just be a lip service. In reality, self-care po is a verb. It's an action that you take intentionally. Self-care is your way of taking your life and your power back. So, Dr. Lenny, you truly brought joy into our hearts and to our lives. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, maraming salamat sa pagkakataon na talagang na-discuss natin ito together with the misconceptions, with the fears, the dark side ng mga nagpapalungkot sa bawat isa sa atin. So thank you so much. At hindi tayo natatapos, meron pa tayong isang episode sa susunod para alamin naman natin, na-mention kanina how important food is. No? So abangan naman natin sa susunod kung anong element ang magagawa niyan para sa gift of self-care. So for now, hindi tayo maghihiwalay na hindi mo kami ililid sa panalangin, Doktora. Okay. Your peace prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, who is more than we can ever comprehend, help us to seek you and you alone. Help us to stand before all that we could do and seek what you would do and do that. Lift from us our need to achieve all that we can be, and instead surrender to what you can be in us. Give us ways to refrain from the busyness that will put us on edge and off center. Give us today your peace. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, Doktora, hindi lang si Doktora Lenny Gutierrez Gadiana ang ating papasalamatan. Pasalamatan din natin si Miss Jean Golborn together Yes with po. Sir Rene Arambulo of the NGF, the Natasha Golborn Foundation. At gayon din, if there's anything that you need na kailangan ma-address, no, meron kayong pwedeng tawagan, ang Hope Yes. Line. Yes so, nandyan po. yung numbers na yan. Opo. So, let's say our Opo. goodbyes to them.
Maraming salamat po. Goodbye and see you again. And I hope that you continue to flourish and nourish yourself. God bless us all. Bye!